Hello guys, what's up? Ron here and welcome back to my channel. So day 29 na tayo guys, no? Mag-iisang buwan na tayo. Consistency at tuloy-tuloy lang yung upload natin. At maraming salamat. Nagawa nating maging consistent sa isang bagay. Consistency is the key to success. So, daily diary lang to at daily vlog sa mga araw-araw nating ginagawa. Day 29, ano ba yung mga ginawa natin? Kahapon, yung mga ginawa natin, nag-workout tayo. Walang pasok kahapon, holiday. So, nag-workout tayo at yun. Ngayon, tinanghali ako ng gising kasi late na naman ako nakatulog kagabi. Hindi pa rin natin maiwasan yung parang nag-crave ako sa mga social media. Manood ng mga nakakatawa, mga prank, mga joke. Hindi maiwasan eh. Parang pagka napupunta ako doon sa ganong parang gustong-gusto ko eh kasi nasanay na yata ako. Yun yung habit natin dati. Parang nagiging binabago natin yung in a way na binabago natin yung habit. Lalong pagka napunta ko doon sa dati mong habit, parang namimiss mo na nakakapagbubad ako ng sobrang tagal. Ewan ko kung disadvantage ba yun. Although, kasi ang nangyari, di ba nakapagbabad tayo ng social media imbes na makatulog sana tayo ng maaga. Ang nangyari is, nababad nga sa social media. So gusto kong bumawi ulit. Kasi hindi dapat yun ang dapat kong gawin. Dapat ang gagawin ko is magbasa ng libro at mag-aral at matuto. Although yung mga pinapanood din naman natin, may mga natututunan din tayo. Siyempre naman. Lahat naman kasi ng hindi mo naman kasi dapat baliwalain. Kaso nga lang, dapat din alam mo rin kasi yung mga nangyayari sa social media. Kaso nga lang, dapat yung focus natin is yung doon sa goal natin. So, ang ginawa ko, binawi ko ulit sa pagbabasa ng libro. So, inabot tayo ng alas 12 na kagabi. Tapos di ako makatulog kasi sobrang dami ng laman siguro ng isip ko. Masakit ang ulo ko eh. Sa dami ng mga pinanood ko, sa dami ng pumapasok sa isip ko. Parang hindi ko na alam tuloy kung ano yung parang hirap mag-process yung utak ko siguro. Tapos naalala ko lang kagabi nung binasa ko to. Di ba nagsimba nga ako nung linggo? Nagsimba ako nung linggo. At yung pare, nagkamali. Hindi naman, kasi we are human. May patunay lang siguro na hindi tayo perfecto. Pero nabasa ko lang kasi dito yung causes ng pagkakamali niya. Kasi actually, ganun din ako yung pagbago pa lang ako dun sa habit na pinoform kong habit. Nagkakaroon ng nung una, sobrang aware ka dun ah, sa logic, yung pagkakasunod-sunod ng gawain na dapat mong gawin. Aware ka dun. Tapos nung nasasanay ka na, parang alam mo na yung pagkakasunod, nagkakaroon ka ng error. Nagkakaroon ka ng mga pagkakamali. Mali. So, naaalala ko yung sarili ko na ganun nga. Nabasa ko din sa libro dito, nag-reflect siya sa akin. So, nung nabasa ko to, biglang naalala ko yung pare. Sabi ko, bago lang din yung pare na yun. Siguro mga 1 year na siyang nagpapare o ganun. Na naging habit niya na yung pag-preach ng yung sa simbahan, yung ginagawa sa simbahan. Ngayon, nagkakaroon siya ng lapses, nagkakaroon siya ng kasi habit, nakakalimutan meron ka talagang ganun eh, nagkakaroon ka ng yung parang, sobrang alam mo na yung ginagawa mo. Sobrang kampante ka na ng ginagawa mo yun. Meron kang mga nakakaligtaan na mga bagay-bagay na ito, babasahin natin.
Downside of creating good habit. Ito siya. Downside. Sobrang napakatotoo nito. Kasi ako, guilty ako dito sa downside na to ng creating habit. The upside of habit is that we can do things without thinking. Yun yung upside ng habit. We can do things without thinking. So dahil nga dun sa we can do things without thinking, yung parang automatic na yung katawan mo sa ginagawa mo. Ito yung nagiging downside. The downside of habit is that you get used to doing these things The downside of habit is that you get used to doing things a certain way and stop paying attention to little errors. Yan. Nagiging stop paying attention to little errors tayo. Ganun ako eh. Ganun din nung naging operator din ako dun sa na-promote ako sa dati kong trabaho. Nung una, na bago pa lang ako, sobrang ano ko, yung sunod-sunod yung pagkakasunod-sunod ng gawain, sobrang sinusunod ko siya. Tapos nung nasanay na ako, nung nasanay ng ganun yung gawain, nagkakaroon ako ng error, na little error, yun nga yun. The downside habit is that you get used to doing a certain way and stop paying attention to little errors. You assume you're getting better because you're gaining experience. In reality, you are merely reinforcing your current habit, not improving them. Yan, reinforcing. Ano ba yung ibig sabihin ng reinforcing? Yung parang pinipilit yung current habit, but not improving them. In fact, some research has shown that once skill has been mastered, there is usually a slight decline in performance over time. Nagkakaroon na nga ng decline. Yun din napansin ko sa mga basketball player. Pagka sobrang na nila sa yung ginagawa nila. Yung parang yung performance nila ganun dati, nagkakaroon nga ng decline. Yung parang bumabagsak yung performance over time. Usually, this minor dip in performance is no cause for worry. Pero wala naman dati pag you don't need a system to continuously improve how well you brush your teeth or tie your shoes or make morning cup of tea. With habits like this, good enough is usually good enough. The less energy you spend on the less you spend energy, the less energy you spend on trivial choices, the more you can spend it on what really matters. However, when you want to maximize your potential and achieve elite level of performance, you need a more nuanced approach. You can repeat the same things blindly and expect to become exceptional. Habits are necessary but not sufficient for mastery. What you need is a combination of automatic habit and deliberate practice. Habit plus deliberate practice equals mastery. Mastery. Habits plus deliberate practice equals mastery. So yun nga, dapat talagang deliberate practice. Meron pa rin tayo dapat ginagawang practice dun sa ginagawa natin. Okay? Deliberate practice yung ibig sabihin, pinapractice mo pa rin yung pagkakasunod-sunod ng gawain. So, that's it. Tapos, yun lang yung discover ko kagabi. Tapos, ito, salamat dun. Yung nabasa natin kagabi, i-share ko rin sa inyo. Nagre-reflect ako sa kagabi, parang, but there the glorious Lord will be unto us a place of broad rivers and streams, wherein shall go no galley with horse, neither shall gallant ship pass there. For the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, the Lord is our King, He will save us. So natuwa ako dito. So, keep in touch lang tayo kay God. Tapos ngayong umaga, Samuel 13 verse 36. And it came to pass, as soon as he had made an end of speaking,
that behold, the king came, and the son, that behold, the king's sons came and lifted up their voice and wept. And the king also and all his servants wept very sore. Kasi kanina sobrang nagkakaroon ako ng confusion sa sarili ko, sa mga nangyayari, sa mga kasalanan kong nagawa, sa mga tao, sa kapwa ko. Yung parang ano hindi natitigil yung kaluluwa ko na parang napakasama akong tao. Yun ang lagi ang naiisip ko. Dahil sa mga ginawa ko, sa asawa ko, sa mga naging kaibigan ko. Parang sobrang daldal ko kanina. Humingi ako ng tawad kay Lord. Sa lahat ng mga bagay na gawa ko. Tapos, parang hindi talaga matahimik. Tapos ito yung nabasa ko, and it came to pass. As soon as he made an end of speaking. Siguro, pinatawad na ako ng Panginoon. So that's it for today's video. And maraming salamat. God bless us all.